Good day, engineers. So today we are going to discuss the forces on submerged surfaces in static fluids. So actually this topic is divided into two. So the first one is the total hydrostatic force on plane surfaces. And the other one is the total hydrostatic force on curved surfaces. Pero dito sa lecture video na to, ang i-discuss natin is the plane surfaces. Okay, so let's start. So, fluid pressure on a surface. So, pressure is defined as the force per unit area. If a pressure P acts on a small area, then the force exerted on that area will be force is equals to pressure times the area. So, kung papansin ninyo, ito, mas madali nyo makukuha. Force is equals to pressure times area. So, from the formula ng pressure natin or ng stress natin, di ba, ang pressure is equals to force over area. So, dyan nakuha yung formula na yan. So, since the fluid is at rest, the force will act at right angles to the surface. So, kapag sinabi natin ganyan, ang force po natin ay nag-act perpendicularly sa ating area or sa ating surface. Okay? So, sa general submerged plane, consider the plane surfaces shown in the figure below. The total area is made up of many elemental areas. The force on each elemental area is always normal to the surface. But, in general, each force is of different magnitude as the pressure usually varies. So, ibig sabihin nan, di ba mayroon tayong sinabi dati na kapag lumalalim nga or kunwari ito, naka-submerge yung ating, wait lang, na next. For example yan, na-submerge to. So, habang lumalalim, kapag nandito na tayo sa N, dito sa point N, since N yung ating sub dyan. So, dito sa N, kapag lumalalim, mas lumalaki yung pressure natin. So, iba-iba yung ating pressure sa ilalim ng tubig. So, sabi dito, yung elemental area is, the force on each elemental area is always normal to the surface. So, kapag sinabing normal, ito yung right angle or perpendicular force. Okay? So, ito, sa ating topic kasi, kailangan maalam kayo or alam nyo kung ano yung side view and the front view. Kasi kailangan natin yun kapag nagsosolve tayo. So, for example, this one. This is the side view, tama? And ito si front view. Or yung kanyang, nakalimutan ko yung tawag. So, ito, meron tayo dito mga area, tama? So, parang hindi pala pantay yung figure. So, ito yan. Yan. And I'm sure sa statics nyo na-discuss yung pagkuha ng tinatawag na resultant force. So, etong mga force na to, di ba pwede natin siyang kunin as 1? So, yun yung tinatawag nating resultant. So, kapag kukunin natin yung resultant natin, sabi niya dito, we can find the total or the resultant force R on a plane by summing up all of the forces on the small elements. So, ito yung ating magiging formula. So, R is equals to summation of pressure times area. So, ito yun. Yan. So, dito, sa horizontal submerged plane, so, meron tayo dito dalawa. Sa plane surfaces, ito na, nasa plane surfaces na tayo. So, meron tayong dalawa, horizontal submerged plane and vertical submerged plane. So, dito sa horizontal submerged plane, so it is submerged in a liquid or a plane experiencing uniform pressure over its surface. The pressure P will be equal at all points of the pressure. Thus, the resultant force will be given by
R is equals to pressure times area of the plane, or yung ating force is horizontal force is equals to pressure times area. So, ito yung ating liquid surface. Meron tayo ditong nakasubmerge na horizontal plane. Ito. Then, ibig sabihin lang naman dito sa horizontal plane, kung ano yung pressure natin dito, yun din ang pressure natin sa kabila. So, equal lang yan. Kaya kapag nilagyan natin ng loading, so parang meron lang tayo dyang rectangular loading. Yan. Since equal lang yan. So, yan yung ating sa may horizontal plane. Then, kapag meron tayong pressure dito, like for example, P1, then ito P2, kapag kukunin natin yung ating force, so anong ginagawa niyo sa inyong statics ba? Ang alam ko statics to eh. So, pag kukunin natin yung resultant force, 'di ba, meron tayo ditong R or F. R is equals to pressure. Ano yung pressure? 'Di ba merong value to, itong rectangular, ano ba tawag dito? Rectangular diagram? Wait, nakalimutan ko. Basta meron tayong rectangular dito. Kapag kukunin natin yung kanyang resultant, 'di ba meron tayong pressure times area. So, ano yung area? Yung area ng plane na 'to. Yan. Okay? So, next sa vertical, ito na talaga yung parang marami or parang ito yung parang main point ng ating topic. So, for the inclined or vertical submerged surface, so ito yung example kasi natin dito, naka-incline na siya. Naka-incline, naka-banking na siya. Pero meron din naman tayong mga tawag dito, examples na naka-straight or naka-vertical lang talaga siya. Like for example, ito yung ating liquid surface, then naka-vertical lang siya. So, meron tayong ganyang example. So, in the case of an inclined or vertical plane submerged in a liquid, the total pressure can be found by the following formula. So, we have two formula here. So, una, si force is equals to PCGA. Sulit natin. F is equals to PCGA. Then, yung isa naman, si force is equals to gamma H bar A. So, start muna tayo dito sa number 1 formula. So, sa first formula, yung F natin dyan is the total hydrostatic force. So, yan yung usually hinahanap sa mga problem natin. Parang sabihin doon, find the total hydrostatic force of the chu-chu-chu. So, next, PCG. So, what is PCG? So, pressure at the centroid of the plane area. So, ito yung ating plane area na tinutukoy sa figure. So, this is the plane area. Ito, kinukulayan ko ng red. So, ngayon, pressure at the centroid. Ang centroid niyan, ito yung side view natin, di ba? Kapag front view natin, ito na yon. So, ito yung body natin. Ang centroid ng plane area is yung tinatawag na CG. Ito, CG or the center of gravity. So, I hope alam nyo kumuha ng centroid ng isang shape. So, mapa-composite shape yan, irregular shape, or yung mga common shapes natin. So, sana alam nyo po kumuha ng centroid. Okay, so next, yung A. A natin is the area of the plane. So, yan yung first formula natin. Next is the second formula. Force is equals to gamma H bar A.
So, yung gamma natin dito is the specific weight of liquid. So, liquid. Kapag sinabi natin gamma liquid ulit yan, ano na ulit yon? So, paulit-ulit, Sg times gamma ng water. Okay? So, next, H bar. So, ito, H bar po ito. What is H bar? H bar is the vertical distance from the liquid surface to the centroid of the area. So, ito yung H bar natin sa figure. So, from the liquid surface, papunta doon sa may center of gravity, which is ito. Kasi kapag kinuha nyo yung side view naman or yung front view naman natin pala, ito yung center of gravity. So, dyan natin itatapat yan. Vertical distance. Lagi nyo tatandaan to vertical distance. So, yung A, same lang, area po yan. Yan. So, ano pa yung mga dapat tandaan nyo dito sa figure? Magkaiba po si Y bar at si H bar. Si H bar is the vertical distance. Ito naman si Y bar. Kung papansin ninyo, naka-incline. So, incline yan. Yan. Then, itong angle dito. So, ito. Ito. Diba kapag sa may trigo natin, yung angle dyan, same lang siya sa angle dito. Yan. Tapos, always po, kung papansin niyo dito sa figure natin, kung meron tayong CG dito, meron tayong tinatawag na CP. So, CP is the center of pressure. Okay? So, next na lang muna natin kasi nandun yung mga definition. So, note, F is located at the center of pressure, CP. So, kapag kukunin natin yung F, nakatapat yan sa CP. So, ito yung CP natin. And ito si CG. So, nakatapat si F sa CP. So, ano na nga ulit si F? F is the total hydrostatic force. Then, which is at E, or yung E natin is the distance from the center of the gravity. So, yung distance na to, ito pala nakalagay siya. Yung distance ng CG papunta sa CP natin, ito yung tinatawag na E, or the eccentricity. So, E is equals to IG over A Y bar. So, ano tong IG? So, IG is the centroidal moment of inertia. So, kailangan alam nyo din kumuha ng centroidal moment of inertia. So, magkaiba po yung normal na moment of inertia sa centroidal moment of inertia. Kapag tinukoy lang natin yung mga I, yun yung moment of inertia. Pero kapag nakita nyo itong G, ibig sabihin, centroidal moment of inertia po yan. So, mamaya papakita ko. So, next, yung letter A natin. So, A is the area of the plane. Then, itong Y bar, yung Y bar naman natin, bakit nawala? Mga bar to Yung Y bar natin dito, dalawa. So, kapag vertical plane, ang Y bar natin ay equal lang yan sa H bar. So, ito. Ito yung sinasabi niyang vertical plane. So, ito si ating CG. Ito naman si CP. Then, tapat ni CP si F. Tama? Then, kapag kinuha natin yung ating front view, so, ito si CG. Kunwari, rectangle yung shape natin Ito si CP. So, ang H bar natin is, kung babalikan natin, H bar is vertical distance from the liquid surface to the centroid of the area. So, ang ating H bar dito is CG papuntang liquid surface. So, ito yung ating H bar. Ngayon, dito sinabi,
Kapag vertical plane daw po, ang h-bar natin ay equal lang sa y-bar. So, h-bar is equals to y-bar. Pero kapag inclined plane naman na, yung y-bar natin ay equal siya sa h-bar over sin theta. So, ito si ating sin theta. So, paano ba nangyari yon? So, gamitan natin ng trigo. Wait, nag-impromptu pa. Kita ko pa ba? Huwag nata. So, ito yung ating liquid surface. So, meron tayo ditong plane surface. Kung ano nung naiisip ko, no? Tapos mapahiya pa ako dito. Ano nang kinukuha natin? So, ito, CG, papunta sa liquid surface, ito yung tinatawag na H-bar. Then, ito naman si Y-bar. Tapos, since incline yan, so malamang meron tayong angle dito, angle theta. So, ang kukunin natin si y-bar. So, meron tayo ditong triangle. Wait, ito triangle natin to. So, triangle. So, kunin ko si triangle. Meron tayong ganito. Tapos, ito si y-bar. Ito si h-bar. Then, ito si theta. Or ito si theta natin. So, ngayon, y-bar yung kinukuha. So, y-bar. Ano ba to? Y-bar natin is hypotenuse. So, katawa. So, katawa. Anong gagamitin natin? So, hypotenuse. So, cancel na to. Ano ba to? Angle niya. Angle is opposite. So pala tayo. So, ano na yun? Sin theta is equals to opposite. Ang opposite natin is h-bar. Then, ang ating hypotenuse is y-bar. So, kunin natin si y-bar kasi yung kinukuha. Y-bar is equals to h-bar over sin theta. Hindi naman tayo napahiya today. So, yan yung derivation ng ating formula for the y-bar kapag inclined plane. So, kahit naman nakalimutan nyo yung h-bar over sin theta, maalala nyo naman yan pag alam nyo yung concepts ng triangle. Okay, so 17 minutes na tayo. Oh, so nandito na tayo sa properties of common plane sections. Wait lang, check ko lang baka may nakalimutan akong sabihin. Okay. So, dito, meron akong 10 common plane sections. So, we have triangle, rectangle, circle, semicircle, quarter circle, ellipse, quarter ellipse, half ellipse, then parabolic segment, and spandrel. So, balik tayo dun sa may rectangle. So, kung papansinin nyo, meron dito nakalagay na area. So, kailangan i-memorize yung mga area. Then, meron tong mga XC or YC. So, dito tayo sa rectangle, mas madali. So, may XC or YC. So, ito po yung mga XC and YC. Ito po yung location ng centroids ng mga shapes natin. So, for example, what is the location of the centroid from the y-axis? So, from the y-axis, so, ito yung ating centroid, tama? So, from the y-axis, pupunta tayo sa y-axis. Yung distance na yan, yan yung xc. So, ito yung formula niya. B over 1/2. Since rectangle lang naman to, madali lang naman natin makukuha yung ating centroid, tama? So, kalahati lang, sa gitna lang. Then, ito naman sa YC, ang tanong dyan is, what is the location of the centroid from the x-axis? So, from the x-axis, ito yung centroid natin, pupunta tayo dito sa x-axis, ito yung YC. Ito yun. Ngayon,
ba natin 'to dini-discuss? Kasi 'di ba sa formula natin nandun si centroids. So, next is the moment of inertia. So, kanina sinabi ko magkaiba ang moment of inertia sa centroidal moment of inertia. So, ito sa mga Ix and Iy, yan. So, these are, yung Ix na lang muna, ito yung moment of inertia about x-axis. So, kukunin mo or magmo-moment tayo from about x-axis. So, 'pag sinabi naman itong mga IGX natin, ito yung moment of inertia about centroids or the center of gravity. So, pakibalikan po yung mga notes nyo sa may moment of inertia. So, dito kasi sa IGX, usually kapag mga composite shapes or yung dito, yung iba-ibang size ng shape, ang ginagamit natin diyan na formula, kung maaalala niyo sa statics, yung Ig is equals to summation ng I plus AT squared, where yung D natin is the distance nung center of gravity ng plane papunta sa buong or papunta sa center of gravity ng buong composite shape. So, saan ba usually natin ginagamit yan? Yung instructor namin dati, mahilig magbigay ng beam, I-beam. Ganyan. So, ngayon, kapag sinabi kasi nating Ix, yun yung magmo-moment tayo from the x-axis. Pero pag sinabi nating mga Ig or the centroidal moment of inertia, magmo-moment tayo about the centroid. Dito yung centroid or yung center nung composite shape. Etong I na to, so moment of inertia, summation ng mga moment of inertia plus AD squared. So yung D dito, yung distance. For example, to distance papunta dito, tapos to distance papunta dito. Kasi hahati-hatiin nyo yan, guys. Kung napunta na kayo dyan sa topic na yan. So, yan. Kung naalala nyo yung lagi kong binibidang instructor ko dati. Share ko lang Binigyan niya kami ng beam. Ganyan. Letter Z. Diba? Ang boring naman. Walang tumatawa. Pero ganyan yung binigay niyang beam. Tapos yung isa naman, binigay niyang beam. Ewan ko ba sa trip niya. Sino gumagawa ng beam na ganito? Dito yung ganyan. Ganyan yung beam. Diba? Payag ka, bahay mo, ganyan beam. Walang tumatawa. Boring. Okay, so yan yung yan yung moment of inertia natin. Ang ime-memorize niyo naman dito sa subject ko or dito sa topic natin is yung mga may G or yung mga centroidal moment of inertia. Okay, so mas magigets niyo yan mamaya sa may example natin. So, screenshot niyo na lang yung mga common shapes. Okay, so problem number 1 na tayo. A vertical rectangle plane of height h and a base d is submerged in a liquid with its top edge at the liquid surface. Determine the total force F acting on one side and its location from the liquid surface. So first, ang gagawin natin, since hindi naman tayo makakasolve kapag walang drawing, tama? So magdro-drawing tayo. So meron tayong unahin niyo si liquid surface. Meron daw tayong vertical rectangle plane. So, dito, na nakalubog, submerge sa liquid. Yung top edge niya daw ay nasa liquid surface. So, ano ibig sabihin nun? So, yung top edge or yung tuktok ng rectangle plane natin nasa liquid surface. Ito yung ating
na-visualize, tama po ba? Pare-pareho ba tayo ng na-visualize? Okay? So, ano yung sabi ko sa inyo? Kapag may side view na tayo, always see front view. So, yung front view naman natin dito, sabi niya, meron tayong height na h. So, ito yung h and the base b. Yan. Determine the total hydrostatic force or total force acting on one side and its location from the liquid surface. So, anong unang-unang step natin? So, una, determine mo, since rectangle to, san kaya yung kanyang centroid? So, dito sa gitna. So, yan yung ating CG. Tama. Then, baba ni CG, always see CP or the center of pressure. So, dito, kuha lang tayo dito, drawing natin sa may side view. Sa side view natin, ang CG natin, ito. Then, ang CP natin ay ito. Then, sa CP, nakatapat si F. Then, yung distance ng CG to CP, ano na ulit yun? C, eccentricity. So, kompleto na ba yung drawing natin? Yes, kompleto na. So, first, ano yung formula natin for the total force? So, F is equals to gamma H bar A. So, una kunin natin si area. Ano yung area natin? Since this is a rectangle, sana alam nyo yung area ng rectangle. So, base times height. Then, H bar. So, ano na ulit si H bar? H bar is the vertical distance from the liquid surface to the center of gravity. So, sana nakikita nyo yung pagtuturo ko, no? So, ito, si liquid surface papunta sa center of gravity. Ito si H bar natin. Ay, nawala si liquid surface. Okay? So, ito si ating H bar. So, H bar natin, kung papansinin nyo, anong distance niyan? So, kung ang buong rectangle natin is H, ang H bar natin, nasa gitna lang naman to, di ba? Since rectangle. So, H bar natin is H over 2. So, nakuha po ba? Pero hindi yan laging H over 2 yung H bar natin. So, saan natin titignan? Sa ating shape. Rectangle lang naman kasi yan. So, kung andito yung center natin or yung centroid natin, so, ilan distance nito? Diba? Kalahati. Kung H ito, kalahati. So, nakuha po ba yun? Okay? So, next, F is equals to gamma. Wala naman kasing sinabing tubig, no? Gamma lang muna. Times H bar natin na H over 2. Then, area natin na base times height. So, yung FH natin, wait, lagay na lang natin. The horizontal force natin is 1/2 gamma base times height squared. Tama? So, yan. Yan yung ating answer for letter A. So, wala naman kasing given na numerical values. Okay, ganyan. So, more on concepts lang tong natin pinag-uusapan natin ngayon. Sakit sa mata ng red. Talaga ba black? So, letter B. So, B is location daw from the liquid surface. So, ito yung F natin, tama. Tapos, kinukuha location from the liquid surface. So, dito, liquid surface papunta sa F. So, ito, lagay na lang natin as D. Denote natin as D. Then, papansinin nyo, D is equals to, ito yun, di ba? H bar to E. H bar plus E. Okay? So, meron na tayong H bar kanina. Alam na natin. So, kunin na lang natin si E. E is, ano na yung formula ng eccentricity natin? E is equals to
IG over AY bar. Yung IG natin is rectangle. So, balik na lang dun sa screenshot nyo. So, BH cubed over 12. Then, ang A natin, area ng rectangle, base times height. Then, ang y bar natin, sinasabi natin kanina, kapag vertical plane, ang y bar natin ay equal sa h bar. So, ang h bar natin kanina ay h over 2. So, h over 2. Cancel. Cancel to. Cancel to. Cancel. May natirang isa. Cancel din si B. Tama. So, ang natira is ito. H over 6. So, pakita natin. Baka nalilito yung iba. Meron tayo dito. BH cubed over 12 times. Ano na yan? Times BH times 2 over H. So, cancel si B. Cancel si dalawang H. So, may natirang isa. So, ang natira is 2 over 12 H or H over 6. So, ngayon, ilagay na natin sa formula natin, which is ito. So, D natin is equals to H over 2 plus H over 6 or 2 over 3H. So, this is our answer for letter P. Okay? So, next, number 2, a vertical triangular surface of height H and horizontal base with D is submerged in a liquid with its vertex at the liquid surface. Determine the force F acting on one side and its location from the liquid surface. Okay, so paano na to? So, number 2 natin, drawing natin. So, meron tayong So, always, kapag side view ang pinag-uusapan, strip lang po yan. Hindi pa natin mapapakita yung ating figure. Then, kapag front view, ano nga ba yun? Wait lang. Triangular, tapos yung vertex ang nasa liquid surface. So, kapag meron tayong triangle dito, ang vertex po natin is yung nasa tuktok. So, yung tuktok daw ay nandito sa liquid surface. Yung board exam ko guys, ang sabi niya, yung base daw ang nasa liquid surface. So, kapag yung base ang nasa liquid surface, malamang baliktad. Pag ganito. Diba? So, kailangan alam niyo mag-determine. So, this is base P and this is height H. Nantok na ako eh. Okay? So, ano nang first step? Si centroid, CG natin. Sa baba ni CG, si CP. Then, i-project natin sa ating side view. So, this is CG. This is CG. This is CP. Ni? Ang hirap mag-control. So, this is CP. Tapos dito, pagitan nila, CE. Then, tapat ni CP, CF. Yan. Okay? So, A, ano na yung pinapahanap? The force F. So, F is equals to gamma H bar A. So, ang area natin dito, since this is a triangle, ano na ulit yung area ng triangle natin? 1/2 base times height.
Then ang h bar natin dito, so ito, wait lang, balik tayo sa number 1 or wag na lang, ito na lang. So dito, ang h bar natin dito ay 2/3 ng h. So paano nangyari yun? Balik kayo doon sa inyong statics ulit. Kung naaalala niyo, meron tayong triangular load dito. So kung naalala niyo, So ito si triangular load. Ngayon, kapag kukunin natin yung resultant natin, ito yon, tama? So R. Yung distance nung R papunta dito, tapos yung distance naman na 'to, so 'di ba meron na 'to sa statics niyo? So yung distance na 'to, ito ay 2/3 h. Ba't may h? Wag muna. Ito 2/3 na lang, then ito si 1/3. Which is, kung papansinin niyo, yung h bar natin 'di ba ito, h bar papunta dun. So ito, parang ito yung part dito. Na-imagine niyo ba? Parang ito yung liquid surface sa part nun. So yan yung 2/3. Ngayon, ang palatandaan ko na sinabi ko dati sa kanila, so ito, tignan niyo yung triangle. Since ito, dalawa yung kanyang tusok, 1 and 2. So ito si 1/3. Then ito, iisa lang si 2/3. Yan si, isa lang si 2/3. Isa lang yung tusok, yan si 2/3. Ay, nakakatawa yan kapag kapag face to face. Pero pwede rin naman kayo tumawa ngayon. So yan yung palatandaan ko. Kapag dalawa yung tusok, yan yung 1/3. Kapag isa lang, yan yung 2/3 natin. Okay? So lagay na natin, serpak na natin sa formula. Seryoso ko naman kasi mag-joke ngayon, 'no. Inaantok na kasi ako, guys. Paki-comment kung anong oras ako nagre-record. So eto, force natin is equals to gamma, tapos yung h bar natin na 2/3, 2/3 h, then si area natin na 1/2 base times height. So cancel na si 2, tama? So magiging F is equals to 1/3 gamma, base na lang muna, base h raised to 2. Ito yung ating answer for letter A. Okay? So next, location daw from the liquid surface. So P is equals to, B or ano yun? D. D na lang. So ito si D. So D is equals to H bar plus E. Okay? So, ang H bar natin meron na kanina. Kunin na lang natin si E. E natin ay IG over AY. So, ano na yung IG natin? Kapag triangle, so alalahanin nyo, BH cube over BH cube over 36, tama ba? Over 1/2 base times height times yung y bar natin na 2/3 BH. Pag cancel nyo yan, ang matitira ay cancel. May natirang isa. Cancel. Wait, bakit may B to? So, mali pala. H lang to. So, B over 12. So, pakita natin ulit. Ito, magiging BH cube over 36 times 1/2.
So, babaliktad, maging 2 over BH times 3 over 2H. So, cancel si 2, cancel si H, na dalawa, so may isa, cancel si B. Magiging H, 3H over 36 or H over ba't H? Tama, H nga. H over 12. Mali lang pala akong sulat dito. Mali. So, H over 12. Okay, so letter D. D is equals to, ang H bar natin ay 2/3. H plus E natin na H over 12. Ang D natin ngayon ay 3/4 H. This is our answer for letter B, 2B. Okay, so yung problem number 3 natin, ito meron na tayong values. Okay, so find the total hydrostatic force acting on one side of a vertical rectangular gate, 2 meters wide and 3.2 meters long gate, and its location from the bottom. So, yung case number 1 natin, letter A, if the gate is submerged in water with its top edge at the water surface. So, A. So, kapag drawing natin yan, so, meron tayo dito, ito yung ating gate. Then, ito yung ating projection. Since this is a rectangular, so ang projection natin is rectangular. Then, 2 meters, tapos 3.2 meters. So, ngayon, tayo na ang maglalagay ng CG. So, CG, this is CP. Tapat ni CP, si F. So, this is CG. Tapos, CP. Tapos, CG ito. So, CG to CP, inano na yon? E. Then, CG to water surface or liquid surface ay H bar. So, yan na. Lagay nyo na lahat ng mga naalala nyo. Okay? So, for letter A, pinapahanap si F or the total hydrostatic force. F is equals to gamma H bar A. So, yan yung formula natin. Ang gamma natin is gamma liquid. So, gamma liquid ulit yan is equals to Sg times gamma ng water. So, ang Sg natin, so ano ba to? Submerged in water. So, water lang yan. So, 1 times 9.81 kilonewton per cubic meter times 3.2 meters. Wait, H bar pala yan. So, H bar natin, ito. So, this is our height. So, yung 3.2 and H bar natin is CG2 water surface. So, this is rectangular, kalahati lang po yun. Kaya yung 3.2 m over 2. Then, area natin, ang area na ilalagay natin dito is yung area ng ating shape ng gate, which is 2 by 2m by 3.2m. Ito yan, no? Lagay ko na lang. So, ito si gamma, ito si H bar, tapos ito si area. Sana na-gets nyo. So, kapag kinalculate nyo yan, magiging 100.5
454 kilonewton. Okay, so next letter, location daw from the bottom. So, kanina ang kinukuha natin location from the liquid surface. Pero ngayon from the bottom tayo. So, yung F papunta dito sa bottom natin. Or lagay na lang natin as C. So, ngayon yung Z natin, kung papansinin niyo sa figure, so ito ay yung H bar natin is 1.6, tama? So, malamang yung kalahati din nito ay 1.6. Ngayon, ito yung ating Z. Ito. So, ang formula ng Z natin ay 1.6 minus E. Nakuha? So, ang E natin dito, ay IG over AY bar. So, ang IG natin, since rectangular, BH cube over 12. Tama? So, B natin is 2. H natin is 3.2 cube over 12 over area ng rectangle natin, 3.2 times 2. Then, Y bar natin. Since this is a vertical plane, so ang H bar natin is equals to Y bar din lang. So, 1.6. So, kapag kinalcule nyo yan, dapat ang lalabas ay 8 over 15. So, Z natin dito is 1.6 minus 8 over 15 or 16 over 15 m. So, this is our answer for letter A. Okay, so next. Nga pala, may shortcut. Shortcut. So, ano yung sabi ko kanina? Using pressure diagram. 'Di ba kapag ito yung ating plane sa ilalim ng tubig, ano ang tawag dito? Relationship nila. So, 'di ba kapag lumalaki yung pressure. So, ito yung pressure diagram natin. Tama. Then, kapag kukunin si resultant, ito. Wait lang. Ganda sana kung face-to-face to, no? Para makita nyo. So, ito yung ating force or the resultant. Tapos, ano na yung distance na to? So, dalawang tusok. So, ano yan? 1/3 H. So, ito yung ating H. Ngayon, balikan niyo yung figure. So, ito yun, di ba? Ito yung H natin. So, pwede nating gawin Z is equals to 1/3 H or H over 3. Ano ba yung H natin? 3.2 over 3. So, i-calculate yan, dapat 16 over 15 din yung sagot dyan. Nakuha? Ito using pressure diagram. Pero pag ano lang yan applicable lang yan sa rectangle. Kasi 'di ba kapag rectangle, ganyan yung kanyang pressure diagram sa ilalim ng tubig. Okay? So next, letter B naman tayo. So for letter B, so yung gate daw nakasubmerge pa rin sa water, pero yung top edge 1.8 meters below the water surface. So, baba lang natin, nandito na siya. Ito yung top edge, tama? So, yung top edge ay 1.8 below na daw siya sa water surface. So, yung ating projection, since this is rectangular, so rectangle yung i-drawing nyo. Pag circular gate, edi circular gate yung i-drawing nyo. So, ito yung ating gate. Okay, so, asan na ako? Wait lang, pumunta kasing kapatid ko dito. Ano sinasabi ko kanina?
So, ito yung ating gate. Ito yung kanyang projection. So, ang drawing muna natin, CG, ito si CP, then tapat ni CP si F natin, or the force, or the total hydrostatic force natin. So, this is CG ulit, ito si CP, then si CG to CP, ito yung E, okay? Then si CG papuntang, asan palang H bar natin? So, ito ba si H bar? Hindi po. So, ang H bar po natin, ano na ulit yung meaning niya? Vertical distance from the liquid surface papunta sa CG. So, itong buong to si H bar. Okay? So, kunin na natin si F is equals to gamma H bar A. So, ang gamma natin, water, so 1 times 9.81 times H bar. So, sabi ko nga si H bar yan, ano na to? Wait lang, 2 tapos 3 point. So, H bar natin is 1.8 plus kalahati ng 3.2. Ito yun, di ba? Plus 1.6. So, ano yun? Lagay ko na lang dito. 1.8 plus 1.6 times 2 times 3.2. So, ito yung area natin na. Area yan. Ito si H bar. Ito si gamma. So, ang FH natin, wait, bakit hindi ko nilalagay? Guys, this is FH kasi horizontal force pala. Lagay ko na lang para hindi kayo malito. So, FH, FH, FH. So, 213.466 kilonewton. So, this is force, kaya kilonewton yung kanyang unit. Pwedeng newton or pounds. Okay, so last na kukunin is yung location niya from the bottom. So, ito ulit si ating Z. So, Z natin ay equal sa, so, kung titignan nyo sa figure, ito si kalahati, si 1.6. So, 1.6 minus A. So, kung papansinin nyo, parehas siya dun sa letter A kanina, pero magkaiba po yung kanilang Y bar. So, yung E natin dito is IG over A Y bar. So, ang IG natin dito, BH cube over 12 since this is a rectangle. So, 2 times 3.2 cube over 12 over area na 2 by 3.2 times Y bar. So, ang Y bar natin is equals to H bar. So, 1.8 plus 1.6. So, dun nagkaiba yung sa may letter E, So, ang E natin dito ay 64 over 255. So, ang Z natin is equals to 1.6 plus 64 over 255. So, Z natin ay ilan? 344. Ulit. Pangit ang sulat ko ngayon. Wait lang. Saan yung calculate? Hindi ko sure eh. So, 1.6 plus 64 over 255. 472. Ay, ba't plus? Minus pala. Sorry. 344 over 255. Or, kung gusto niyo ng nakadecimal, 1.349 meters. So, always po tayong 3 decimal places.
So, yan yung ating answer for problem number 3. Okay, so next problem number 4. So, kung titignan niyo yung figure natin, parang mahirap, no? Pero madali lang yan. Okay, so problem number 4, determine the magnitude of the total hydrostatic force acting on 2x4 gate shown. So, determine also its line of action from the bottom of the gate. Okay, so una, naka-incline po yung ating gate. And sabi natin kanina, kapag static fluids yung pinag-uusapan natin, ang force po natin ay naka 90 degree or naka-perpendicular or naka-normal sa plane natin. So, drawing natin dito, diba ito? Ito si ating CG, then ito si ating CP, diba? Sa baba ni CG, always si CP. Magka-partner po yan. Then, ang distance between them is E. Tama? So, kung ito si CG, ito si CP, tapat ni CP, yan na po yung ating force or yung F natin. Okay? So, ang formula ng force natin, ano na ulit yon? Force is equals to gamma H bar A. Pero may problema tayo. Kasi, di ba yung gamma H natin, iba-ibang fluid. Hindi naman natin pwedeng sabihin na summation of gamma H A. Hindi yan pwede. So, dito naman, ano yung formula na makukuha natin si force? Di ba dalawa yung pinag-usapan nating formula kanina? Si force is equals to PCG area. So, ito, gagamitin nyo yan kapag different fluid yung kinukuhanan natin ng total hydrostatic force. Bakit? Kasi yung CG natin dito, ito. So, kukunin natin yung pressure dito sa CG. Dito, yung pressure sa point CG. Okay, so paano natin kukunin yan? Yung formula natin, ito, di ba, 0.1. Ito si 0.2. 0.2. Kung kukunin natin si 0.2, magi-start tayo sa 0.1 plus, plus summation ng gamma H. So, yung 0.2 natin dito is si PCG. Ang 0.1 natin, so meron tayong binigay na 32 kilopascal. So, 32 plus, since that is in kilopascal, so kailangan kilopascal din yung sagot natin sa mga next. Paano na ulit natin ginagawa tong gamma H? So, SG 0.8 times 9.81 times height na 1 plus water, so 1 times 9.81 times 1.5 plus ano na yun? Glycerin. So, 1.26 times 9.81. Then, ang height natin is 3. So, ang PCG natin dito is 91.645 kilopascal. Since this is pressure, ang pinapakuha nga natin force. So, kapag pressure, nakikita nyo na ba yung concept? Like, di ba, P is equals to force over area. Tapos, ang pinapakuha si force. So, pressure is equals to pressure times area pala. So, si force natin, ito, F is equals to PCG area, or wag na natin isulat. F is equals to 91.645 times
2/4. So, yung area ng gate natin. So, ang force natin is 733.158 kilonewton. Okay, so nakuha na natin si hydrostatic force natin. Ngayon, si line of action from the bottom of the gate. So, yung line of action na tinutukoy dito, so si force or yung ito sa bottom ng gate. So, naka-ano yan na, naka-parallel sa pag-incline ng gate. So, ito yung ating y. So, kunin natin si y. Paano natin kukunin? Ito, kalahati niyan ay tig 2. Tama? So, kapag 2 yan, minus natin si e. To 2. Minus si e, yun na yung y. So, y is equals 2 minus e. So, kunin natin si e. E is equals to igx or ig over ay. So, ang igx natin ay bh cube over 12. So, 2 times 4 cube over 12. So, meron tayo dito. Ilan to? 2, 4 raised to 3 divided by 2. 32 over 3. So, 32 over 3. Ang unit pala ng moment of inertia ay meter raised to 4. Pero yung usual na ginagamit sa mga design, millimeters. So, next area, kunin natin si area. Area is 2 times 4, so 8 meters squared. Then, ang y bar natin, since this is inclined, ano na ulit yung formula natin? H bar over sine theta. So, kunin natin si H bar. Pero, hindi natin pwedeng sabihin na from CG papunta dito si H bar. Bakit? So, hindi yan pwede Bakit? Kasi, magkakaiba nga yung liquid natin. Buti sana kung iisang liquid lang yan. Tsaka kanina, hindi natin nagamit, di ba? Kasi nga, hindi natin alam kung anong H bar. So, isip kayo, paano natin kukunin si H bar? So, paano kaya? Ano ba yung formula na may H bar? So, actually, isa lang naman yung formula natin na may H bar dyan, which is si force is equals to gamma H bar times A. So, kunin natin si force. Yung force na nakuha natin kanina, 733.158 is equals to gamma. Since this is madami, hindi natin alam kung anong gamma na naman dyan. Pero, ang gamma dyan, or gamma liquid na gagamitin natin is kung ano yung contact nung ating gate. So, ano ba yung contact ng gate natin? Si glycerin. So, 1.26 times 9.81 times H bar. So, ang H bar natin, yun yung hinahanap, times area, which is 8. So, H bar natin, so, calculate nyo na lang, 7.414. Tama ba? So, pag ikakalyo nyo yan, wag ng shipsob So, 733.158 over 1.26 times 9.81 times 8. So, 7.41 meters. Okay, so, lagay na natin ang E. E natin is equals to IGX na 32 over 3 over area na 8 times H bar. Y bar pala. 7.414 over sine theta. Ang theta natin is 60. So,
So, yan equals sa 0.156 meters. So, pa-check na lang po kung tama. So, lagay natin dito, salpak natin dito, y is equals to 2 minus 0.156. So, ang sagot natin ay 1.844 so, meters. So, ito yung ating location from the bottom of the gate. So, ganyan lang naman yung ating examples. So, check ko nga yung ating exam. So, para, check ko lang yung exam, wait lang. Para naman masaya yung mga nakaabot dito sa dulo. Wait. Saan na ba yun? Fluids, prelim exam. Ba yun, makikita ko ba? Sa tablet lang kasi. Okay, so prelim exam nyo is true or false na 10. And part 2 ay solving. So, meron tayong fluid properties, principle of hydrostatics, then si gate, ito, si curve at saka si curve at saka isang plane. So, yun. Okay? Maglalagay na lang ako sa GC natin ng ating mga pointers to review. Okay, guys. So, thank you for watching. And please comment po yung inyong name, date, kung kailan nyo natapos to, and yung time, kung kailan kayo natapos manood. Tas yung section nyo, guys. So, yun lang. Bye!